Ang mga kamatis ay ang pangunahing pinagmumulan ng panjeta ng antioxidant lycopene, na naiugnay sa maraming benepisyo sa kalusugan, kabilang ang pinababang panganib ng sakit sa puso at kanser. Ang mga ito ay isang maganda na mapagkukunan ng bitamina C, potassium, folate, at bitamina K. Ang nilalaman ng tubig ng mga kamatis ay humigit kumulang 75%. Ang iba pang 5% ay pangunahing binubuo ng carbohydrates at fiber. Narito ang mga sustansya sa isang maliit, 100 gramo, hilaw na kamatis, 1 pinagkakatiwalaang pinagmulan. Mga calorie, 18, tubig, 75%, protina, 0.9 gramo, carbs, 3.9 gramo, asukal, 2.6 gramo, fiber, 1.2 gramo, taba, 0.2 gramo. Ang mga carbs ay binubuo ng 4% ng mga hilaw na kamatis, nakatumbas ng mas kaunti sa 5 gramo ng carbs para sa isang medium specimen, 123 gramo. Ang mga simpleng asukal, tulad ng glucose at fructose, ay bumubuo ng halos 70% ng nilalaman ng carb. Ang mga kamatis ay isang magandang pinagmumula ng fiber, na nagbibigay ng humigit kumulang 1.5 gramo bawat katamtamang laki ng kamatis. Karamihan sa mga hibla, 87% sa mga kamatis ay hindi matutunaw, sa anyo ng hemicellulose, cellulose, at lignin. Ang mga kamatis ay isang mahusay na mapagkukunan ng ilang mga bitamina at mineral. Bitamina C. Ang bitamina na ito ay isang mahalagang sustansya at antioxidant. Ang isang katamtamang laki ng kamatis ay maaaring magbigay ng humigit kumulang 28% ng reference daily intake. Potassium. Isang mahalagang mineral, ang potassium ay kapaki-pakinabang para sa pagkontrol ng presyon ng dugo at pag-iwas sa sakit sa puso. Bitamina K1. Kilala rin bilang phylloquinone, ang bitamina K ay mahalaga para sa pamumuo ng dugo at kalusugan ng buto. Folate, bitamina B9. Isa sa mga bitamina B, ang folate ay mahalaga para sa normal na paglaki ng tisyo at paggana ng cell. Ito ay partikular na mahalaga para sa mga buntis na kababaihan. Ang mga pangunahing compound ng halaman sa mga kamatis ay lycopene, isang pulang pigment at antioxidant. Ang lycopene ay malawakang pinag-aralan para sa mga kapaki-pakinabang na epekto nito sa kalusugan. Beta-carotene, isang antioxidant na kadalasang nagbibigay sa mga pagkain ng dilaw o orange na kulay. Ang beta-carotene ay na-convert sa bitamina A sa iyong katawan. Naringenin. Natagpuan sa balat ng kamatis, ang flavonoid na ito ay ipinakita na nagpapababa ng pamamaga at nagpoprotekta laban sa iba't ibang sakit. Chlorogenic acid. Isang malakas na antioxidant compound, ang chlorogenic acid ay maaaring magpababa ng presyon ng dugo sa mga taong may mataas na antas. Ang mga chlorophyll at carotenoids tulad ng lycopene ay responsable para sa mayamang kulay ng mga kamatis. Kapag nagsimula ang proseso ng pagkahinog, ang chlorophyll, berde, ay nasa ira at ang mga carotenoids, pula, ay nasynthesize. Ang lycopene, ang pinakamaraming carotenoid sa mga hinog na kamatis, ay partikular na kapansin-pansin pagdating sa mga compound ng halaman ng prutas. Ito ay matatagpuan sa pinakamataas na konsentrasyon sa balat. Sa pangkalahatan, mas mapula ang kamatis, mas maraming lycopene ang taglay nito. Ang mga produktong kamatis, tulad ng ketchup, tomato juice, tomato paste, at tomato sauces, ay ang pinakamayamang mapagkukunan ng lycopene sa pagkain sa kanluraning pagkain, na nagbibigay ng higit sa 80% ng dietary lycopene. Ang dami ng lycopene sa mga produktong naprosesong kamatis ay kadalasang mas mataas kaysa sa mga sariwang kamatis. Gayunpaman, tandaan na ang ketchup ay madalas na kinakain sa napakaliit na halaga. Kaya, maaaring mas madaling dagdagan ang iyong lycopene intake sa pamamagitan ng pagkain ng hindi naprosesong mga kamatis, na mayroon ding mas kaunting asukal kaysa sa ketchup. Ipinapakita ng mga pag-aaral na ang mga kamatis at mga produkto ng kamatis ay maaaring mabawasan ang iyong panganib sa sakit sa puso at ilang mga kanser. Ang prutas na ito ay kapaki-pakinabang din para sa kalusugan ng balat, dahil maaari itong maprotektahan laban sa sunburn. Kapag nagsimulang mahinog ang mga kamatis, gumagawa sila ng gaseous hormone na tinatawag na ethylene. Ang mga komersyal na kamatis ay inaani at dinadala habang berde at wala pa sa gulang.
Upang gawing pula ang mga ito bago ibenta, ay spray sila ng mga kumpanya ng pagkain ng artificial na ethylene gas. Pinipigilan ng prosesong ito ang pagbuo ng natural na lasa at maaaring magresulta sa walang lasa na mga kamatis. Sa makatuwid, ang mga lokal na kamatis ay maaaring mas masarap dahil pinapayagan silang mahinog ng natural. Kung bumili ka ng hindi pa hinog na mga kamatis, maaari mong pabilisin ang proseso ng pagkahinog sa pamamagitan ng pagbabalot ng mga ito sa isang sheet ng pahayagan at panatilihin ang mga ito sa counter ng kusina sa loob ng ilang araw. Siguraduhin lamang na suriin ang mga ito araw-araw para sa pagkahinog. Ang mga kamatis ay madalas na inaani habang berde at wala pa sa gulang, pagkatapos ay hinog ng artificial na may ethylene gas. Ito ay maaaring humantong sa hindi gaanong pag-unlad ng lasa, na nagreresulta sa murang mga kamatis. Ang mga kamatis sa pangkalahatan ay mahusay na disimulado at ang allergy sa kamatis ay napakabihira. Bagamat bihira ang allergy sa kamatis, ang mga individual na allergic sa pollen ng damo ay mas malamang na maging allergic sa mga kamatis. Ang kondisyong ito ay tinatawag na pollen food allergy syndrome o oral allergy syndrome. Sa oral allergy syndrome, inaatake ng iyong immune system ang mga protina ng prutas at gulay na katulad ng pollen, na humahantong sa mga reaksyong alerhiya tulad ng pangangati sa bibig, namamagang lalamunan, o pamamaga ng bibig o lalamunan. Ang mga taong may latex allergy ay maaari ding makaranas ng cross-reactivity sa mga kamatis. Ang impormasyong ito, para sa mga layuning pang-edukasyon lamang at hindi nila